So haharapin niya. Nandun lang siya sa dahig, di ba? Walang kidnapping na naganap. So, how do you call that? Pinilit ho siya? Napilitan ho ba siya o hinarap niya? Nakita mo ba yung video? Yes, I did. Nakita mo ba yung video? Yung pagdala sa kanya doon? The former president now in the custody of the ICC. What are your sentiments, Senator? Well, I'm sad. I am sad for what is happening right now, and I am sad for the president. The president, in his latest address to his supporters, said that he's going to continue to protect those who were there, the ones that were responsible as well for the drug war. He's continuing to put up that stand that he will, in his words, he will continue to serve the country. And if this is his destiny, then so be it. Your thoughts regarding that, Senator De La Rosa? Well, who do you referring to? Former President Rodrigo Duterte. Former President. So, ganyan po siya. That's his personality. Walang atrasan. Tuloy lang ang laban. Ganun po yung kanyang ugali. So, that's it. Senator, tingin niyo ba inaapi ang former president? Siya ba ang tipo na magpapaapi? Or dun sa kanyang mga katagang sinabi, tingin niyo ba, katulad nga ng sinabi niyo, ganyan siya, walang atrasan? Yes, ganun talaga siya. So haharapin niya? Harapin niya. Nandun lang siya sa dahig, di ba? Kung ayaw niyang harapin yan, hindi na sana siya umuwi dito sa Pilipinas, dumiritso na siya sa China at humingi ng asilom doon kung ayaw niyang harapin yan. The mere fact na umuwi siya at nagpahuli siya, talagang gusto niyang harapin lahat yan. So, walang kidnapping na naganap? Tingnan niyo kung anong nangyari. Anong nangyari, di ba? Tingnan niyo. Senator, paano siya hindi sumama? Nandun naman yung mga katakot-takot na pulis na talaga pinilit siyang isakay sa aeroplano. So, how do you call that? So, pinilit ho siya? Napilitan ho ba siya o hinarap niya? Nakita mo ba yung video? Yes, I did. Nakita mo ba yung video? Yung pagdala sa kanya doon? But I'm asking you, Senator, kung ano ang tingin ninyo? Pinilit talaga siya. Kasi kung hindi siya pinilit, hindi siya sasama. Senator, saan ho kayo? Have you gone into hiding? Andito. Kung hiding ako, hindi mo ako makausap. Nandito ho kayo sa Pilipinas? Nandito ako sa Pilipinas. Ano ho ang plano ninyo? Plano ko? Opo. Kung lalabas yung warrant of arrest ko at ako ipapahuli talaga ng ating gobyerno, then I will avail of the protection that is going to be afforded to me by the Senate as an institution. Avail of that. At hanggang saan kaya ako protektahan ng Senado, doon lang ako. Pag hindi sabihin na hindi na kaya, you have to surrender yourself. Then I will turn in myself peacefully. Why will you avail of the protection of the Senate? Bakit hindi nyo rin po harapin? Ikaw, Carmina, tanungin kita, ikaw gusto mo harapin yung ganyang kasing kaso na mga foreigner walang alam sa pangyayari sa Pilipinas? Yan ang maglilitis sa'yo? Yan magtatry sa'yo? Harapin mo yan? Opo. Sabi ko, if you have the goods, harapin mo. Mag-file kayo dito sa Pilipinas. Bakit doon pa sa... No, but this is the thing, Senator. May mga nakausap din po kasi kaming mga biktima. Wala na po sila kasing paraan para makamit ang hustisya nila. Kaya daw po sila pumunta at dumulog sa ICC. That is the fact. Carmina, anong wala? Katagal lang wala sa poder si Pangulong Duterte. 3 years na presidente si Bongbong Marcos na attack, na dalhin si Pangulong Duterte doon sa dahig. Anong wala? Bakit hindi sila nag-file? Kung mayroon silang kaso laban sa amin, bakit hindi sila nakapag-file ng kaso? Sarado ba nga itong mga korte sa Pilipinas? Hindi ba nagpapangsyon? Sarado ba? Bakit hindi sila makapag-file dito? Ginawa lang nila yan dahil advice yan sa mga kalaban ni Duterte na gusto talagang palakihin ang kaso for propaganda purposes na talagang sisiraan tayo ng gusto. Doon sila sa ICC. Yan man talagang gusto nila. Pero dito, bakit ang atong korte ba sarado? Hindi sila pwede mag-file kung gusto lang ng hustisya? Bakit gusto pa nila ng foreign justice na meron naman tayong domestic justice na pwede nila makamit dito sa ating bansa? I was able to speak with Jane Lee, wife of Michael Lee,
one of the 30,000 killed under the Duterte administration's bloody war on drugs. Ito po ang sabi niya, Senator, ni death certificate at police report, hindi daw sila magkaroon ng kumpiyansa, ng lakas ng loob mag-file or humingi dahil takot na takot daw po sila. Anong sagot niyo doon, Senator? Sagot ko dyan, tell it to the Marines. You said are all propaganda. Bakit? Sinong hindi magbigay ng kopya ng kanilang death certificate? Sige, sabihin mo sa akin at kasuhan natin. Huwag na. Don't me, Carmina. Huwag na nila kami lukuhin. Puro propaganda lang ginagawa nila. Bakit sila mag-file ng kaso? Dahil sinakyan ng mga kung sino-sino mga human rights kuno dyan na mga gagalit sa Duterte administration, kasama na dyan yung mga drug lord na mga pinaghuhuli natin. Nagalit yan sila, apektado yung kanilang negosyo. Yun na, sumakay na dyan sa mga issue na yan. Why, Carmina? Please tell me, can you say to me, point blank, na hindi nagpa-function ang ating judicial system sa Pilipinas? Sige nga, tell me. Huwag niyo sabihin madramahan, huwag niyo kami dramahan na hindi makakuha ng death certificate. Huwag na. Senator, do you think that's plain bullshit. That's plain propaganda. Okay, Senator, let's watch your words. We're live on ANC, we're live on air, and a lot of people are listening and watching us. Senator, you stop interviewing me so that I will stop saying these words. No, we do want to interview you because we know that you're an important factor in this developing story. You're an important element as well. Thank you. When you talk about yung drama lang yan, just a while ago you mentioned that. Do you think that the 30, let's not even mention a number here, even one death, do you think that was all worth it? Do you think that was right? That even one death of a Filipino in the name of the bloody drug war was correct? And that it had to happen, Senator? Carmina, if I'm bloodthirsty, kung gusto ko ng death, hindi na ako nag-police, Carmina. Nag-rebel din ako, nag-NPA na ako, o kaya naging criminal na ako. Pero my God, I am a professional policeman. One death is too many. One death is too many para sa akin. Kaya kung pwedeng maiwasan yan, iwasan natin. Dahil bakit pa ako nag-police? To serve and protect Filipino lives, protect human lives. Bakit pa ako nag-police kung gusto natin na mamatay na lang lahat? Then if one death is too many, Senator De La Rosa, how do you explain the thousands killed under your watch? Yan nga, Carmena, ang mahirap. You keep on blaming us. No, I'm not blaming you. I'm asking you for your explanation, Senator. Against me. Kung gusto ninyo, dahil palagi na niyo sinasabi. Kasi gusto ninyo, yung buong kaso na 6,000 cases, gusto ninyong i-classify lahat yan as extrajudicial killing. EJK kagad ang gusto ninyo. Please, individually, separately, yung mga kaso na yan, and you will find out the truth kung ano talaga nangyari dyan. Gusto nyo kasi kagad, EJK lahat, yung 6,000 na yan, o ano na lang yung mga pulis ko na namatay sa enkwentro ng mga tao na yan? Ano yung mga pulis na sugatan? Senator, kasi gusto kasi na gawing EJK lahat yan. Okay. Yan ang hindi maganda. Senator, kasi natin individually. Kung meron mang nagkasala, kasuhan natin. Kahit ako, kung may nagkakasala ako, kasuhan ninyo ako. Senator, during the height of the drug war, and as you said, one death is just too many. What did you do to stop the deaths from mounting? Carmina, investigahan natin lahat ng pulis na nagkakamali. We are at war with the drug syndicates. Hindi mo maiwasan may mamatay. Ako, kontrolado ko mga pulis ko. Kung mayroon mang hindi nagpapakontrol sa akin, yan yung mga siraulong pulis. Pero yung mga kalaban, hindi natin kontrolado. Hindi man ganun, hindi man ito, 1 + 1 = 2. Carmina, very complicated yung situation natin. Kaya, huwag niyo ko sabihin na dapat walang mamatay. Na, ano yan? Ano, magpapabaril na lang yung pulis kapag natitritin yung buhay nila? Dapat lumaban ng pulis. Sabi ko nga, at the end of an encounter, dapat ikaw pulis ka, you should be standing. Hindi ka dapat ikaw patay. You protect yourself. Self-defense yan eh. Kailangan buhay ka. Senator, I'm not just talking to you now as, the former chief of the Philippine National Police under the Duterte administration. I'm also talking to you now as a candidate for senator. In the May 2025 elections, in the latest election survey, BiPulse Asia, nakapasok po kayo sa Magic 12. Pagkatapos po,
ng mga nangyari ng mga nakaraang araw, ano sa tingin nyo ang magiging epekto nito sa numero po ninyo? Very effective yung kanilang kanilang demolition job laban sa akin. Dahil paangat ako na paangat. Nung una 12 to 14, tapos naging 10, tapos naging 8 to 9. Ngayon yung latest na policy 4 to 7 na tayo. So very effective yung kanilang demolition job laban sa akin. So, favorably sa akin. Sige, demolish ba niyo ako? Para angat at angat pa tayo. Do you think you'll be able to carry on the rest of the campaign, though, given that there are reports that there is an impending arrest warrant? This time, it's for you. Well, that warrant does not disqualify me. Regardless kung lalabas yung warrant na yan, it cannot stop me from running. So tuloy pa rin yan at taong bayan ang bahala magdesisyon kung sino ang gusto nilang maging senador nila.